hindi lang sa handang makinig ha, hindi lang makinig. Kundi sumagot Yes, sir. ng kanilang katanungan. Okay. We will start the clarifications or questions from your expert. Isa may pinaka-expert para ninyo. Si Ma'am Lars or Ma'am Mayan. Si Ma'am Larida. Ma'am Lalay ba, sir? Narong na kayo. Si Ma'am Marina. Alam mo, Ma'am Lariba. Salamat sa Narong. Bulol na. Or Ma'am Marina. Marlina is in the administration office. So ngayon, si Ma'am Lariba. Yes, sir. Ano masasabi mo sa... Konti lang kasi hindi ako masyadong bihasa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinapaalala ko sa inyo na kayo ay mamarkahan isa-isa. Kaya hinihiling po ang iyong pagtugon. Kung sakali man na may tanong ang lupon pa ng exit na ito. So, sa inyong talahan na yan 2.1, pahina 25. Tinalakay rito ay sinulit po ninyo ang kadalasang kamalian sa pagsusulat ng mga pangusap ayon sa gamit, patanong, padamdam, pasalaysay at pautos. Sa inyong pagtalakay ay hindi siya masyadong komprensibo o hindi kaya ay nakakalito po siyang intindihin. So, minumungkahi po na ayusin ang pagkakalahad. And sa pagtalakay din po ninyo, nabanggit na kadalasan nagkakamali ang mga mag-aaral sa pagsusulat ng bantas, particular na sa pandamdam. Mali ba talaga ang paggamit ng tatlong exclamation or tandang pandamdam sa tuwing nagsusulat tayo o bumubuo tayo ng pangungusap na nangangailangan ng matinding damdamin? Para po sa akin, ma'am, is matatawag siyang mali dahil hindi siya matawag na formal na pangungusap kung labis ang mga bantas na ginamit sa isang pangungusap. May batayan ka ba rin? Na kapag papatunay na mali ang paggamit ng more than one na padamdam. Okay. Sa sinuportahan sa pag-aaral ni Busakay, Harabata at Malanong, sinuri ang kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang uri ng bantas na tuklasan na mayroong 62.5% lamang ang mag-aaral na kamit ng tandang padamdam ng wasto habang 37.5 naman ang nagkakamali. Nga. Ang tanong ko, ano ba yung naging batayan ninyo? Nasabi niyo po kasi kanina na hindi siya formal kung sakali na gumamit tayo ng tandang pandamdam na higit sa isa. Diba? Ayon po sa inyo, ayon sa pagkakapaliwanag po ninyo, mali ang paggamit ng higit sa isa na tandang pandamdam kung gagawa tayo ng pangusap. Okay, sa larangan po ng panitikan, ang tandang padamdam talaga ay hindi po formal ang paggamit ng maraming tandang padamdam sa isang pangungusap. So, sa mga formal na sulatin like mga sanaysay, panaliksik, at ulat. So, mali. So, applicable lamang siya. Halimbawa, kung gagawa kayo ng kwento, o kailangan ng pagkakalat na karakter ng matinding damdamin. Yun yung hinihintay ko na. Tinitingnan ko lang naman kung alam mo.
ang mga mungkahi lang ito. So, ito ay napapaloob na rin sa manuscript. Pakitingnan na lang kung ano. So, sa pahina 27, ganun din. Kadalasan na mungkahi ko po ay siguro ayusin po ninyo ang pagkakapaliwanag ng bawat talahanayan nang sa gayon ay hindi po magkaroon ng kalituhan sa mga mambabasa dahil habang binabasa ko po siya ay paikot-ikot po yung pagpapaliwanag po ninyo. Nanadang so, mga kaya nagpapilog na nito na. And then Stop na natin sila entry. tama lang. Ano na ng gamot ng service ko may mga tao talaga makasubok. Kaya sa inyong konklusyon din, masyado siyang para nagpapaliwanag kayo ulit. So, ayusin nyo siya o buuin siyang uli ng hindi kayo nagpapaliwanag ng mahaba dahil konklusyon na naman siya. So, paikliin po. Yung maikli ngunit madaling maintindihan. At sa huli, sa rekomendasyon number 3. Ano po ba ang batayan ninyo sa pagrekomenda ng pangatlong rekomendasyon? Hindi kaya't ang mga guro na magbigay ng regular na feedback sa mga mag-aaral, particular sa kanilang pagsusulat ng mga pangusap. Ano yung naging batayan niyo po rito? Okay, tandaan na magbibigay po kayo ng mungkahi batay po sa naging resulta ng bawat talahanayan na nakabatay rin po sa SOP niyo. So, sa rekomendasyon 3, ano po ang naging batayan? Saang resulta po siya nakalaan? Sa talahanayan 2.2. 2.2. Ano ba yung naging resulta ng 2.2 na yan? Mas maraming pagkakamali ang mga mag-aaral sa maling paggamit. Mali ang pagbuo ng pangungusap. Okay. So, anong kinalaman ng feedback doon? Anong kinalaman ng feedback doon? Okay, so I think sa tingin ko ang pinaglapatan ng rekomendasyon ninyo ay yung related study na pinatanggal ko. Yung yun sa pag-aaral ni ganito, ganyan, yung feedback niya, no? Tapos kinarection ko siya nung isang araw. So, siguro baguhin niyo po siya na naka-angkla sa talahanayan 2. So, di ba lumabas doon na kadalasan sila nagkakamali sa banta. So, gumawa kayo ng rekomendasyon na nakapokus sa pagpapabuti ng kanilang paggamit ng banta. And ang iba pong rekomendasyon ay nasa manuscript. Yes, yun lang po yung akin. Okay, first, preliminary pages. So, wala kayo nun. At saka muli din. And then, preliminary appeal na tong sa atubangan o sa likod. Okay, so for page 1, kabanata 1, 2, and 3, walay page tabunan ng page number diha. Then, I suggest for your RRL, ipa-check sa inyong advisor. Then, National Literature Studies, Theories, and Legal Basis. For this part, you ask the help of your advisor. Okay. Page 16. SOP 1, ano ang profile ng mga mag-aaral ayon sa baitang kasarian at edad. Okay, number 2, ano ang kadalasang kamalian? Ayon sa gamit at kayarian. So, paano nyo ba tinukoy ang mga kadalasang kamalian? Sa pagbabasto po natin ang mga sagot sa mga. Okay, so, sa kanilang na-construct na
pangungusap. O, ibig sabihin, paano nyo ba, ano ba ang inyong ginawa para matukoy ang mga kanilang kamalian? O, ano ba ang inyong ginawa para maka-answer sila? Nagpasulat ba kayo ng mga pangungusap or unsa man? Okay, so nagpasulat kayo ng mga pangungusap under sa gamit and then kayarian. Okay. How about antas ng kasanayan? Paano nyo sinukat or paano nyo tinukoy ang antas ng kahusayan? Batay po sa May rubric yung pinagbasihan. Okay, so from the word kahusayan, based on your study, paano nyo inilalarawan ang word na kahusayan based on your study? I mean, unsa ba inyong basis nga maingon nga mahusay ang isang mag-aaral? kung nakakuha po ng ay sa lang ang score 0 to ay 72 tanan ang score sa ilangan apil na tanan Overall, 72. kung batay po sa yung tanong kung sino ang ay ano ang pinakamahusay is 52 to 72 kung sino ang nakakuha ng 52 to 72 yun po ang pinakamahusay. O, ibig sabihin, ang puntos ay hindi sa item, kundi based on the rubrics. Yes, ma'am. Okay, so saan nyo ba kinuha ang inyong rubrics? Ano ba ang pinagbatayan nyo ng inyong napiling rubrics? Then, saan makikita ang rubrics na ito? Kuha na kuha may nag-atari sa kamungkuan gawin na. Okay, so unya na kasi itchang mo continue hang dapit. Okay, so for discussion sa chapter 2 ang aking napansin is parang kung ano ang nasa table inyo lang state, then walang walang sariling interpretasyon, din kung naaman gani nahanging siya. So we'll go with table 1. So ito ay tungkol sa profile, sa baitang kasarian and edad. So in your first paragraph, sinabi nyo na ang baitang 7 ang may pinakataas na populasyon, which means ang sa sila mo'y pinakamaraming na-respondents. aside from pinakamaraming respondente, unsa kay reason nga nung B7 ang daghan? Aside from sila ang daghan respondente, unsa kay reason nga nung daghan may grade 7? Kung ano, mas ang grade 7 nun ay maraming binubuo sila ng 4 na seksyon. Kana mo inyo yung butangan ha. Okay. So sa pagpili ng inyong mga respondents, lahat ba ng mag-aaral sa grade 7 or namili ra pud mo? Kung paano, namili lang na. Kana enjoy ko. Then how about sa kasarian? So pinakamarami ang babae. So ibig sabihin, Nag-random sample ba yung so pag sa itong result sa random sample is mas tagan yung badge na nakita natin. usa mo moingon sa sinuportahan ng pag-aaral kana mayon na. Then same with edad, ngano kahandag ka ng 13? Sa graduhang 13 years old. Grade 7. Muna yung comments ito. Nindot ka na yung mga related studies, but again, mura ba nidit sa namang studies, pero in your own interpretation based on your findings. Kung ari pa ko. Kadalasang kamalian. So, kadalasang kamalian sa pagsulat ng mga pangungusap. So, first is, based on the table, ayon sa ayon sa gamit. So, we have patanong, padamdam, pasalaysay, upautos. So, Di ba naman tayo oras? di mo na ang mga rubrics Akan sir, na. nag-rubric sa Okay. sa kausayan sir. So, kani nga mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 errors, ito lang ba ang error or meron na kada kategory ani na pan specific? For example, kapitalisasyon. Sa example nga makaingon mo Sa ilang sentence is, di ba sa kinaunahan na, siya nga sentence na disdak ko siya ma'am. sige. Then sa, mostly po sa ilang mga names, ma'am, name nga gigamit ato is gamay po ang letter sa o sakto ilang pangusap pero sa katong kapitalismo siya sa kinaunahan nga sentence, then sa mga ngan bitaw ma'am, gagmay ang letter sa kinaunahan. Okay, so
kani nangutan ko kay naglibog ko kay the question is kadalasang kamalian. Kung titingnan ninyo ang table, unsa man ang kamalian ni by sa sa mura ba unsa man jud pinaka kamalian jud ba kay ug tanawon kay kinahanglan pa ba ni total or sani ba kay ug tanawon dali galibog unsa man jud error sa to ba sa bantas ba labi na particular sa padamdam inga na ba kay pag abot danhi kay naman sa patanong zero man siya sa maling paggamit ng salita mo na naglibog ko unsa man jud ijang kadalasang kamalian as general ba as ayon sa gamit or by uri ng pangungusap ang inyong gi-refer nga kadalasang kamalian. Sumpay sa tiyang, kaya wa ko ka. 22, yeah. And the figures you're referring here, kanin, so 2, 7, 4, 5. What does these figures mean? Is it about the number of students who commit the errors or these Or are ang the errors. Ang mga error nga makita sa sentence nila sir mo ni sa tatong mga respondent. For example, may Ano sila answer? capitalization and that's patanong, then 2. So man 2, that's the number of Error. students or the number of errors? Number of errors. na nakakumit o nakakuan og error sa Students or og may ang inyong pila inyong respondents tanan. Number of students. number of students 70. So sa ato pa 70 sa kapitalisasyon Duhara. duhara sa error sa patanong. Sa padamdam ani Ay, jud so mga errors man lagi. So mong gyud. Ako ko sir. So meaning mayon ta sa patanong kay duhara may error so ang 68 is Correct. Correct. wa sila error in terms sa kapitalisasyon. Yes ma'am. Di ka how about maling paggamit ng salita 000 unja 1 man. Si pautos kay 1 raman lagi jang entry and then dapat sa usa hindi nakabuo ng pangungusap 0 man lagi sila tanan. So anong gi-appeal pa man siya og error siya unja wa may entry. Ayan na ba? Ibig sabihin po na hindi nakabol na to. Wa sila ibutang yung answer mo. Blank. Mo nang gi-zero man. So di siguro siya 0. Error na to kay di man sa makabuo og Ang question pangungusap. is nga nung zero gibutang sa kani ba? Kani kinalasan nga ano ni? Hindi makabuo ng pangungusap. Maling paggamit Zero, ng zero, salita. zero. particular. Error na to si Ja, meaning wa do si Ja nakasaktog himo og pangungusap na patanong, padamdam, pasalisay ug pautos. Sakto ba ko? Kay wa man ka si Ja ka wa do si Ja ka answer wa Ja ka tuhog nga makasuwat si Ja patanong nga pangungusap. Basta dapat- Kaya siya Padamdam. pasabot na ng Ano bang 000 zero? sa hindi nakabuo ng pangungusap. Ano? Siya pasabot diha, siya pasabot sa Ibig sabihin 0. ng 0 sa hindi nakabuo ng pangusap. Example, 0 sa patanong. Walang estudyante ang nakakumit ng Mali. kamalian. Mura. And what's the purpose of having that error? Ang gingon ni Rosdemi kay ang pasabot ko hindi nakabumining wa si Ja naka-create og sentence nga patanong. Hindi. Ang pagsabot ha. Ito ay ibig sabihin 0-0. Walang nagkamali in terms of hindi nakabuo ng pangungusap. Tsaka nung naaman si Ja, o gi-consider siya, meaning Pangtaon siguro meaning ni- sa pag-check ninyo is naamoy gi-follow nga mga errors or supposedly sa pag-check ninyo sa errors per Wala ka. sentence inyong tanawon. Meaning kani nga bata mo ni ijang error, na possibility nga sa 70 ka bata di sila pare-parehag errors. Nga na ba na nakuha ninyo? So siguro dahil wala namang nagkamali, dahil hindi siguro niya appeal. Or nga nung nani si Ja, Sa hindi nakapagbuo ng pangusap ayon sa gamit ng Y, halos silang tanan sa 70 ka respondents nakabuo sila og pangusap ayon sa gamit. So ibig sabihin lagi, why na wrong anhi nga category. Wow. So dapat i-appeal. di siguro ang term hindi nakabuo ng pangusap, kay kag hindi. Di, dito so dapat siya appeal. Hindi, dapat po sa ayon sa kayarian, hindi nakabuo ng pangungusap. Ani nga Ayon sa common error din ari na sa kayarian. Okay, dana natubag naghang pangutana. So dapat sa gamit din na sa appeal. Sa gamit og sa
kayarian, same sila og error. The question is, mao ba ka jud ni ang error? Nga from the word itself, pangungusap na ayon sa gamit, ayon sa pangungusap, lahi man ang structure sa kada pangungusap. Mura bag, ahorang, I don't know, yun sa diyong pagsuri. Akong pagsab, akong kuan, inyong basis sa pag-identify sa kamalian sa kayarian is inyong gi-base sa gamit, which is, akong giingon, nga inig mag-check, word for word, identify ang ilahang error based on each sentence, each student. Di mo magbase nga ang kayarian o gamit nga error the same. Kay mao siguro nga nakabutang mo kay sa injuhang kayarian is na may hindi nakabo ng pangungusap pag abot sa gamit gabutang pud mo nga wa man di ay. So mo lagi to tangtangon to. Yes, masalit sa gamit ang sa tangon. Or maybe you can recheck your tally siguro kay mas hindi og na mo error niya wa ninyo na disregard ninyo kay gabasi man mo sa kapitalisasyon pagbabaybay Ang which is nautro ra dili is mao. kaning maling paggamit ng salita dito. Mura ang pagsabot kay mura ba sure jud mo nga mao jud ni ang error sa gamit o karen. What if na adi ay example nang what if na dilain nga gamit ng salita niya wa na jud nakit-an kay gabase man mo kanila error kanila atong basihan ingana ba. Pag-check na mo. Among tugitag sa tansang check mo dyan sa Did you validate your answers with your advisor or any Filipino experts? Kay nahugman nga injo man na si Ja but mura man po, di ba? Mura man po to. Pag-check ninyo na aba si Mama Blazer. yes ma'am tama po sa check ma'am. Lagi kay mubalik ba mo sa eskwelahan? Diyan mo hala nga may digero sa mga bata ano ba? Inyong i-po. Mura siguro. Pero na-validate mo kani ninyo. Yes ma'am ganito man si Ma'am Miro. Gajod. So, Kasi in one. Yes, Ano, ma'am. isa-isa. Word for word. Yes ma'am. Isa-isa. Nabother ako kay same to the error gamit o sa kaya same to the silag error nga yan ba? Then Since zero man po siya. Then also add explanation kay mo na to insure man si Jang. Oh, dito ra mo yung then example ang error ni Ja is sa kaning sanay katong mga pandandam. So which means unsa kay pasabot nganong na error mag mga bata diha. Dili okay kay di support mo pero kuwangan ra gud si Ja. Okay, yung related study. Pero pag Pero sa pagkuan lang kuwangan si Ja. Na daghan dako unta. Ang horang pangutana naglibog ko og abang pagsabot ba sa ang ga-expect ko nga ang makita is overall nga kadasang camera for example kani mo nang utana kung gitotal ba si Ja kay pag-abot din naman mo total of 70 nga umong kag 70 so sa ato pa dapat mo total ano ba sakto ba ni ho chang wa ko ka nga na akong naggalibugan then I think so that same with ani sa kadalasang kamalian sa kahusayan 70 inyong total pila inyong total 72. dapat 70 ang N di ba sakto ba pila din yung respondents din. Ang sa respondents mas 70. Sa dyan. na-base sa mga score mo ba? Di siguro 70 kay Joe antas ng kahusayan kay aba sakto ba ko N is 70. murag-mura to hog ikakuan naglibo ko please ikuan ha lantawa balik ng inyong errors Lagi sa then also for the conclusion ayaw na i-repeat ang inyong result overall na then you should have basis in writing your recommendations based on the table for example ang mga mag-aaral ay ilang error is capitalization unsa kay ka recommend kinsa ka yung recomendan nga ingani mao ni mo na mana siguro nama ko yung comments ang table Let's go over balik yung table sa maragali sa mo discuss. Page 23. Kaya na. Page 23. Talahan na yan. Unang talahan na yan. Profile ng mga mag-aaral. And kaya na, mo tayo kasarian i-correct lang na kategorya bitaw kasarian MF. Yes, Ano sir. MF? It's a lot of babae, no? Yes sir. Then walang kabuuan na nasa edad.
No, you have kabuuan in every profile. You don't have sa edad. Bitaw sa kung ano, edad wa. And then for table 2.2, 2.1 and 2.2, table 2.1, 2.2, then the same comment on na. Creates confusion, it's because you don't have the correct label kung ano ibig sabihin ng 2, 1, 4, 0, 3. Is it the number of errors committed or is it the number of students who commit that kind of error in terms of kadalasang kamalian? So what's the clarification of this one? What's the label? What's the correct label of these figures? Unsa man jud unsa man 2, 7, 4 o 5? Anong mga numerong ito? Because you have stated here in the discussion, ingon naman kung mo diretso nga may Number dalawa, of pero respondents you na have ako era lang ako the number of students. Yes sir. Why didn't you consider also the total number of errors they committed? Kana ako pasabot. Nga na ito talaga. Since we're focusing also on kadalasang kamalian, maybe could One jud sa tubag, it unsa could man jud also common reflect on errors. the number of errors. Example, may saan mas bigat? May under capitalization, you have patanol or common na capitalization because sa basic ng procedure, you let them answer one sentence man per category. Para ta sa kuan. Kaya na yung mga multiple response. For example, we have maling paggamit ng bantas. Okay, in terms of patanong, we have 4. Even though there are 4 students who committed that kind of error, how about if the number of errors they committed is abot 70? And then we have here, sa padamdam, we have 25 students, no? But then the 25 students has only committed 1 error per student. So sana mas mabigat katong 4 na nakakommit ng 70 errors or 25 students na nakakommit only of 25 errors. Which is alarming. Para ninyo. Have you not considered that? Diba na may possible multiple response for maling paggamit ng bantas because in one sentence, you have already considered period as one of the bantas. And maybe if that student also incorrectly used comma, yeah, that's another error. That's already 2 errors for one student in terms of bantas. Yes sir. And that could also help for your explanation. Now, why not include? So, butang to para di na maglibo kung asa inyong kapanan. The total number of errors as well as the number of students who have committed. And you can discuss, ma-discuss na ninyo. Ito, based on pautana, alin ang mas mabigat para sa inyo? Alin ang mas alarming? That needs solution. Yung estudyante na nakakommit na yung 4 na estudyante pero ang nakommit na number of errors ay yung 30 o yung 25 na mga estudyante pero ang nakommit ng nila na total error is 25, meaning tag-isa sila. Saan ang mas mabigat o saan ang mas alarming? Yung Kailangan nga. bakit? Paano mo nasabi? Joshua, pasok. Joshua, pasok. Kapamidya ka, seryoso na ka. Jogo na ba? Di, kita dyan yung lang na. Pamilya na marumi niya, ha? Sige. Pilipino. Ito, paano mo nasabi Paano na mo yun? Base doon sa comparison na inilahat ko. Anong masasabi mo? Anong may komento mo? Kaning kamuti Tagalog. Pilipino ka. Kasi, Saan ang mas nangangailangan ng Kamong tolo para may solusyon? away. Ang mas nangangailangan ng isa-isa. Bukod po sa yung sinasabi na 4 ang mag-aaral at nagkakamali po sila ng 30 na Meaning, kung atong i-divide, basta ka sa errors, no? Kung para isa sir. Kumpara doon sa 25, pero tag-isa lang error, may Isa lang. 25 lang errors na kumipila. So, saan ang mas... Kuha ko na itaw. Bakit? Yun ang... Yun, pista o ito. Kuha may tagabay sa ka BBM na yung pa. Bakit yun ang... Okay, ate yung ate ka ito. tawag ito? Mo, tulugi kipin siya. So, Pag-abot. ano ang implikasyon doon? Ay, murag
magpakaon sa dagang Thanksgiving. Mo na itang i-chika mo nang Nangangala ka ng gapay Thanksgiving para ni dyan. mas ma-correct ang ilang answer katong mga error nga na-commit nila na nga sentence. Asa asa. Ano yung ito ba? Hindi ka talaga i-afford Ah. estudyante, pero ang error niya is Is Ang galang gipili is kinaunan. ah, pero 25 ka estudyante, pero ang nakamit nga error is isa ra. Yan lang, anong Sige. opinion niyo dyan? opinion mo Isa-isa, ko. dali. Para maano. Mabigyan kayo ng heart. Saan doon ang kailangan pagtuunan ng gobyerno? Pagtuunan ng pansin. Saan doon ang mas alarming? Alin doon ang nakakabahala? Mahawa na po na sila Sir Arman. Diba sabi niyo una ba, base sa sagot ni Rio, yung una. Robot. Biya sa mo Ikaw, wala ka na. Ako na. Lako na. I-discuss na ito nila Ria. You need to discuss that here and also include those being on specific errors, the total number of specific errors, as well as the number of students. Because there's a possibility isa ka estudyante, but then he committed more than one error in terms of the category. Manghi pa na Isa sila. ka Napakay-comment estudyante, lang. pero isa na Isa ka. one Diyan error. ka ka lagay mo kung sa BTR. Ano ha? Sir, hana ko nito. Because you don't have this correct label na po. So, sa 0 to 1, bawa, puti buta ka rin. Nakakuha ng 40. 14. Oh, puti buta kung sa inyo 40. 40 katao, 40 na total na Matter of Errors. discussion. kamalian. Ako na din yung sa table. Same comment with table 2.2 and provide discussion. Kaya na ba? Mga taga-susi na. And then, in terms Kinsa of sa bantas, simudlan ninyo? From anak. gusto mo ba? Simudlan. Simudlan Kalipers Brindis. Oh, Sunod ganun. Una, bailom dahil. Ah, kani si simudlan. Oh. Ito. Yes, yes sir. Ang simud, no? Yeah, sige. Simudlan. Let's see. How about determining ang task ng kausayan? You have said earlier that you have Rubrics. Utilize the rubric. Ika na ila ka. Where So, to base that rubric? di sa mo nagkuha din na yung rubrics. May pinagbasihan ba ang paggamit ng rubric na yan o kayo ang gumawa? Kami nagbuhat sir din among gi-verify sa Speak sa inyo. kami ang gumawa sa rubrics na yun at aming ipa-verify sa aming expert. Kung okay ba? Then gipa-check na mo sa among advisor. Walang pinagbatayan, walang reference. Well, at least, you do the validation. Validate kayo, di ba? Kaya so ipa-verify na mo. With experts. Din advisor. Then how did you determine, paano nyo Mali. na-determine yung puntos dito? So ano ang total? Ano ang Overall, nakuha points? 72 sir, overall. How did you determine the 72 points? Paan? Based sa points dari Sa Balarila. Balarila, 3. Daktora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alagay, how about 6 per, times per 3. if you're going to correct one item, how did you give the points? Sa, di ba sa respondents is walo man to ka sentence ilang mahimo, sir. Then amo na sang giisa. Pilipino. Ay. Paningon sila. Kaya, paning ka mo. Kayo mo yan. Di ba? Mayroong. Okay. Sa isip ko lang po, Vic, nagkaroon ng Rio, Butsi, o Kalipes. Okay. Sa base sa pag check namin sa pangungusap or sa ilang ginawang pangungusap, ang isang estudyante ay gumawa ng Sapa, kaya wala ka na po na. gumawa ng tig-isang pangungusap. Magbase like for example sa patanong ayon sa gamit patanong aming giusa-usa isa-isa namin ang like among gitan-aw kung saan ang mga error na naroon. So like ang bantas Di, ang ko nang gipasabot ha, ang task ng kausayan, Kausayan, meaning kausayan. the correct one.
kung wala silang wrong sa isa ka pangusap, binigyan namin ng 3 points. That's based on the rubric. Oh, Yes, sir. regularity then may bayan na. Okay. 3 points per sentence. Pero ka, ilang lahat yung mga pangusap na kailang ginawa. Isa sa patanong, di ba, ayon sa gamit, isupat ka book to under. 8 times 3. Okay, so do math, ang tunyo mo 72. Din Ano na sa, po, 72. sa usa ka sentence, sir, is nagbase mi sa balarila, nag-check yung gusto ay wrong sa balarila, din sa instruktora na kamo. Nga naman, hindi makakabuhan. Kaya mo yan. Okay, batay po sa aming pagwawasto sa kanilang sagot, iniisa-isa po namin 24 chinek times. kung tama ba sila sa balarila, tama ba sila sa struktura, kung kaya Sa pangusap, ilan ang kabuang 8 butos? times. Magrili sa ay 12 sir sa ayon sa Ay, pangungusap. One, Kung walang pamalian. Yes, sir. 6 times 3, 18. Oh, sa ayon sa Eight. ayon sa Ayon sa- gamit ra sir. Ayon sa 18 gamit. ayon sa gamit, under sa patanong, sir. Lahat ang 18 pangusap ra. na nilang ginawa. 18 ra. 18 times. 18 Alam niyo ba sir, yung, history. ano niyo? Tapos, Oh, 16. Kung 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 wala wala- 18 points sa usa. may Oh, na 72. May wrong ano sa- naman, 18 points. Oh, 18 times. Pangusap. Under na sa, for example, under sa Under sa patanong, patanong. 18 points na din. Then, So 18 times 8. 8 man ka sentence na. Ang patanong is only one pangusap, di ba? Yes, sir. In this state, then in every pangusap, you have corresponding pila ka total points may 18 mo? points. 18 points. Times 8 ka Then sentence. ilan lahat yung Walo. pangusap na nilang ginawa? 144. 18 times 8. 144. di ma'am, magbase man ni sa, kuan ma'am, dito, ayon sa overall. gamit ra ma'am, among Ah, Ay, 18. okay, sa isa mga gamit, ma'am, ayon sa 18 gamit, times ayon sa 4. kaya Ah, sakto 18. Kani is ayon pa ni sa gamit. Ayon sa gamit. Yung Ay, sa na po, duha sir. naman yung Jo. Ano may Gamit kayarian? ang kayarian. Sa isang table. Ah, Page 31. oh, 18. Oh. Malibog na nakaparugad. Ano ko? Giisa ra ninyo. 72 di ay unja. Giisa na sa table. Sa inyong table, inyo man gibutang nga ayon sa gamit at kayarian. 72 puntos. So, dapat sa isa-isa si Jama. Isa to. Ito lang mga ako kung paano umabot ng 72 puntos. Kaya na, hindi ko ang lagi clarify ra. So, pinakamahusay. Siguro, mga- i-apil na ninyo sa pagkatapos pagkuha ng datos yun sa ninyo pag-total. I-apil na. Next step, pumunta sa Then, table 4. Appendix po mo dahil katong inyong mga error. Iyan na po ha. Atong rubrics po di apil. Isuksok nga yun sa ninyo pagtali. Kaya para di maglibog ng Page mga tao. 3. Ang sawa Page mo. 33. Appendix. Page ko nga, page 33. Lataw ka. Kita ninyo nga kaibahan. Kaibahan ng kadalasang kamalian. Kung po dari is where did you get the data na po in terms of comparing the kadalasang kamalian? Is it the number, because on the previous data that you had, it's the number of students. Kukumin mo mo. And we are referring to the kadalasang kamalian man, meaning the number of errors. Kontra ko mo chat ra siguro kung ato. So, ang data ang gamit nila is it the number of errors or the What you're naman still kadali? using the total number of students we have po? Di mo to kung tugod. Ha? Mo to kung tugod. Ay, pista mo nun Sa sa... students, sir, kaya naman Ato sa isang patoy? Kay lalek ko. Ang kay mo man ay Oliver. Oliver. How So, about the mga errors patuloy. nila? So, kadalasang kami lang Papa ni Daida. Yung the errors. Ayo may karon ra gani pud ko naka-invite sa baday Isa na. ko. Yung may kalaman doon, may Joshua, mamis na kung matala ko sa And then, since we are dealing with the Thanksgiving man siya. kamalian, it's a Sa number of iyahang errors. kuan. You need Mamista to ko man tala state the Crystal. number of errors. Milana. And then Crystal show Milana the ba? comparison. Math. Kaibahan man, minimum ko, kita yan eh. Considering that without Alak ni comments BBM I have ba? stated previously. Ko. In terms of, kaya na may significant no? In terms of baitang at kayarian, ano masabi niyo sa resultang ito? Itong significant. Ano masasabi niyo? Ha? Lagi. So anong
ibig ipahiwatig ng significant difference o kaibahan. Hindi na, kay alas 12 na. Ano ang ibig sabihin? Okay, more on kung ano ma-enjoy na result. Sabi sa kayo, compare Inot. Maybe there's a difference on the errors committed by those in the baitang na ikapito at ikawalong baitang. And across all those profiles, present a comparison meaning yung pagkakaiba sa in terms of number of errors. Maybe percentage. Medyo ko katubag Hindi kayo na sa inyo gustong reklamo ko Sa kayo makita na to, bisa po memo, kasarian, walang kaibahan. Where's the data? Where can we see here that there statistically same results or same number of errors committed? Ano, natin makita. And then, same with baitang na ay kayarian with that's significant. You can say that's significant meaning may pagkakaiba. And where you will base your discussion on the difference between the baitang. Ano? Because you present the comparison. Puta nga. Hindi na lang kumuuli. Ay, alam mo. Ikaw, Sir Jay. Panimot na Rio. Ikaw. Ha? Ikaw. Ikaw ka mo. Nag-note ako. Okay. Nanalas pa na ako. Okay, makasabot Ako, ako. asa? Yati, rin yung botong balik. Isa ila? Di ko ako raw sa. Sige, Chang. Ikaw ni bala din. Oh. Ay, boy. Grad- Oo, kung grad na siya. grad. Lahat eh. Wala na rin. Ito sila? Wala sa ako? Alo, Kung sa ko Bible bigla. uy, what if waka nakapasartan nun? Isara. Balik naman siguro sila. Napamampoy next week. Hello, oh my God. Pwede para ba sa taga-English pod na mabalik pa man pod. Kaya daghang taas pa po sila utrohon nun. mga lakabukan. Napamampoy next week. Oo, kuya po. Pero, karera ka nun. Balik. Asan tanaw na? Go, ito yung buko. Isa. JJ. Ha? Luis yung taga-Pitugo. Ay, Ibugbog man Kasi yun. So, Uy, what if isara O nakapasartan? mabalik mo, pwede pa man next week. hindi. Ang duha mo ang isa mo mutabang sa duha. Mayo sa talita ko sa Australia. Pwede pa man pod. O bay ko sa maluoy ang usa. Pwede na sila sa Duhobil. Pwede. Basag Di laman po siya mo nga, di laman po ko ma'am. Di pasar. Yati. Kaya siya rin mo, salain po. Okay, Ang duha mo bilin. Murag si... Sinugdan. Sinundan mo siguro yung murag. First author man. Pero si Rio. So, mag-base ko, first author naman. Magsabot talaman mo kasi gusto mo balik or Ang more kakulat ko represent. siguro kasi simudlan kasi may first Autor, author. organisa na si Jeraming Si Rico Otor? Oo, Si Jarang dito sa no? Sinilupod. Pinilo Colares. Ibatay sa marka na ibinigay ng lupo ng pananaliksik na ito, ang mga Simulan lang. mananaliksik na sina ay Sira, isa man. Si Simudlan si Simudlan at at sina Kalipes Fernandez ay matagumpay. Ang salitang pasal dito. It's a... Hindi ko mali na sa suwag ng video. Uy, picture! Picture, sabi. Ay, sa kaya picture ta. Picture sa Spanish. Okay naman nag-prank, mga nalapit mga support nila. Okay na na tumakor ano. May sakay na. Sakay, nagkanan sakay. Ay, picture sa una. Ang galing talaga. Dali Yuts!
ano mag-give. Player ng libero nila. Cellphone nila mano. Ikaw cellphone nila mano. Ay, cellphone daw! Oo, ano? Iday mo Rio, okay na. Liday, mga inday. Itong first community. Titles. Oh, Rio. The very emotional Rio. The emotional!